Magandang araw, class. Today, pag-uusapan natin ang isang very practical na topic sa psychology, which is the trait theory of personality. Alam ninyo, maraming theories tungkol sa personality. For example, ang psychoanalytic theory focuses on the unconscious. Ang behavioral theory focuses on environment and learning. At ang humanistic theory focuses on growth and potential. Pero ang trait theory is different. Hindi siya masyadong nagtatanong kung bakit ka nagkaganito. Instead, ang tanong niya ay ano ang consistent patterns mo bilang tao. So, instead of focusing on hidden conflicts or past experiences, tinitingnan natin kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, iniisip at nararamdaman. Now, this brings us to personality. Personality refers to consistent patterns of behavior, thoughts, and emotions. Ibig sabihin, hindi lang ito isang beses na nangyari, kundi ito ay pattern na nakikita over time. Halimbawa, kung ikaw ay consistently calm, organized, or friendly, that becomes part of your personality. At dito, nagiging important ang idea na personality is what makes you unique as a person. Kahit pare-pareho kayo ng environment, iba-iba pa rin ang inyong patterns. Now, if personality is made of patterns, the next question is this. Paano natin ito hahatiin at maiintindihan in a more specific way? And that leads us to our next concept, traits. So kanina sinabi natin na ang personality ay parang pattern. Ngayon, zoom in tayo. Ano naman itong tinatawag na trait? A trait is a stable characteristic. Ibig sabihin, hindi ito pabago-bago, depende sa mood mo. Hindi siya Monday mabait, Tuesday kontrabida. Kapag trait mo ang pagiging masipag, kahit pagod ka, gagawa ka pa rin ng paraan. Kapag trait mo ang pagiging late, well, consistent din yan ah. Second, traits predict behavior. Ibig sabihin, medyo nahuhulaan ka na. Kapag kilala ka ng barkada mo na joker ka, kahit serious meeting, may mag-aabang na. Ayan na, magpapatawa na to. Third, traits exist across situations. Hindi lang siya sa isang lugar lumalabas. Kung introvert ka, hindi ka lang tahimik sa classroom, pati sa party, nasa gilid ka lang, hawak ang pagkain, nag-o-observe. So ang trait parang default setting mo bilang tao. Ngayon, important question. Kung stable siya at predictable, paano natin siya i-measure or i-identify scientifically? Transition tayo kasi next, may konting challenge tayo. Let's test kung gets na natin. MCQ muna tayo. Time to check kung nagets natin. Here's the question. Which best describes a trait? A. Temporary emotional state. B. Learned behavior. Only C. Stable pattern across situations. D. Random reaction to environment. Okay, isip muna kayo. Huwag muna sumagot agad. Tanungin ninyo sarili ninyo, ano nga ba ang sinabi natin kanina? Kung ang sagot ninyo ay A, mali iyon kasi ang temporary emotional state ay state, hindi trait. Halimbawa, bad mood ka lang ngayon, hindi ibig sabihin masungit ka na forever. Kung B, mali rin. Kasi hindi lang learned behavior ang trait. May biological at consistent component din siya. Kung D, definitely mali. Kasi ang trait hindi random. May pattern nga eh. So the correct answer is C. Stable pattern across situations. Ibig sabihin, kung ano ka, lumalabas yon sa iba't ibang sitwasyon, hindi lang one time. Now, next question. Kung may trait at may state, ano nga ba ang pinagkaiba nila exactly? Transition tayo, trait versus state. Linawin natin ito kasi dito madalas nalilito ang students, trait laban sa state. Ang trait ay long-term pattern. Ibig sabihin, matagal na siya sa'yo. Parang default setting mo. Halimbawa, kung ikaw ay generally calm na tao, kahit may stress, composed ka pa rin most of the time. Ang state, on the other hand,
ay temporary condition, panandalian lang siya. Halimbawa, kanina okay ka pa, tapos biglang nagutom ka, ngayon bad mood ka, na state lang yan, hindi personality. So, huwag mong sasabihin, "Sir, masungit po ako?" Baka gutom ka lang talaga. Now here's the key idea. Traits influence states. Ibig sabihin, kung ikaw ay naturally anxious, trait, mas madali kang maging worried sa mga situations, state. So parang trait ay katumbas ng baseline, state ay katumbas ng reaction. Now the question is, bakit ba natin kailangan pag-aralan ito? Ano bang practical use nito sa real life? Ngayon, real talk. Bakit ba natin pinag-aaralan ng traits? Hindi lang ito para pumasa sa exam ha. First, traits help us predict behavior. Ibig sabihin, kapag kilala mo ang trait ng isang tao, medyo nahuhulaan mo na kung paano siya kikilos. Halimbawa, kung alam mong responsible ang kagroup mo, hindi ka na magwo-worry. Alam mong gagawin niya ang part niya. Second, traits help us understand personality differences. Kaya hindi lahat ng tao pareho mag-react. Ikaw chill ka lang, pero kaibigan mo panic agad. Hindi siya OA, magkaiba lang kayo ng traits. Third, useful ito sa clinical at workplace settings. Sa clinical, mas naiintindihan natin ang clients. Sa workplace naman, mas nagiging effective ang teamwork. Kasi, hindi mo napipilitin ang introvert maging super extrovert sa presentation agad-agad. So in short, traits help us understand, predict, and work better with people.